Alam nyo, araw-araw, 'di ba, binubumba tayo ng napakaraming balita. Minsan nakakalito na. Ano ba talaga yung totoong kwento ng bansa natin? Sige, gawin nating simple. Subukan nating basahin ng Pilipinas gamit lang yung mga headline. Mula sa isang araw, isang Sabado lang. Tingnan natin kung anong kwento ang mabubuo natin. Okay, unahin natin itong magandang balita. Tumaas daw ang benta ng BYD, yung electric vehicle company. At alam nyo, hindi lang to simpleng balita tungkol sa kotse o negosyo. Sinasabi nito na, hey, nagbabago na ng ekonomiya natin. Parang mas nagiging bukas na tayo sa mga bagong at mas malinis na teknolohiya. Good sign yan. Pero, kasabay ng ganyang pagunlad, heto naman ang kabilang mukha ng balita. Isang paalala ng mga panganib na palagi nating kinakaharap. Isang trahedya sa dagat na nagpapakita kung gaano kahalaga ang buhay at na yung mga issue sa seguridad lagi nandyan lang sa tabi-tabi. At para kumpletuhin ang halo-halong balita mula sa malalaking issue ng teknolohiya at trahedya, biglang napunta tayo sa sardinas. Oo, taon ng sardinas daw sa 2026. Ito yung patunay kung gaano ka-diverse at minsan karandom ang mga kwento sa isang araw lang. So, sa gitna ng lahat ng yan, mula kotse, sa trahedya hanggang sardinas, ano ba talaga yung totoong kwento na binubuo nito? Saan ba talaga papunta ang Pilipinas? Ating alamin. Susubukan nating suriin yung mga tema na lumabas sa mga balitang to. Okay, para mas maintindihan natin, hahatiin natin yung pagsusuri sa 5 bahagi. Una, ang pwesto natin sa magulong mundo. Pangalawa, yung ekonomiya. Pangatlo, ang epekto ng teknolohiya. Pang-apat, yung pang-araw-araw na buhay. At sa dulo, pagsasama-samahin natin lahat para makita yung buong picture. Sige, simulan natin sa una, yung ugnayan natin sa buong mundo. Titingnan natin kung paano ba tayo naaapektuhan ng mga nangyayari sa labas ng bansa. Eto, malinaw na malinaw ang babala mula mismo sa Bangko Sentral. Sabi nila, yung mga tensyon sa iba't ibang parte ng mundo, hindi yan basta-basta, direktang bantayan sa ekonomiya natin. Pwedeng maapektuhan yung mga trade agreements natin tulad ng RCEP na napaka-importante para sa buong rehiyon. At dito, kitang-kita yung komplikadong sitwasyon na kinalalagyan natin. 'Di ba? Kasi sa isang banda, yung Estados Unidos may mga ginagawa na posibleng makaapekto sa tulong na natatanggap natin. Tapos yung China naman, may mga ginagawa na parang tulong tulad ng pagsagip sa ating mga marino, pero kasabay nito, may balita rin na papalapit na sila sa ating teritoryo. Ang hirap basahin, no? At kapag sinama pa natin itong ibang mga balita, yung pagbabago sa global economy, yung galaw ng India, yung mga usapan tungkol sa Ukraine, dito mo talaga makikita na ang Pilipinas ay parang naglalayag sa isang dagat na sobrang gulo at hindi mo alam kung ano ang susunod na mangyayari. Alam nyo, itong quote mula sa presidente ng Ukraine, parang ito yung pinaka nagsasummarize sa lahat. It feels like Groundhog Day. Yung pakiramdam na paulit-ulit na lang yung krisis, paulit-ulit yung babala. Yan yung nararamdaman hindi lang sa Europa, kundi sa buong mundo. Okay, so mula sa labas, pasok naman tayo dito sa loob ng bansa. Tingnan natin kung paano yung mga nangyayari sa mundo ay humahatak sa ekonomiya natin kung saan may parating laban sa pagitan ng pag-unlad at mga problema. Heto, isang malaking positibong balita. May papasok na $200 million na investment galing sa isang foreign company. At saan ito mapupunta? Sa green energy. So ito yung isang malaking tulong, isang malaking signal na maganda yung direksyon natin pagdating sa future ng energy. So ito, pag tiningnan mo, parang dalawa yung mukha ng ekonomiya natin, no? Sa isang banda, ang ganda ng mga balita. May investment sa renewables, may bagong PT 30 billion corporate bonds mula sa Ayala, at yung EV market umaarangkada. Pero sa kabilang banda, andyan pa rin yung mga mabigat na problema. Yung kahirapan, yung literacy rate natin, inflation. Kaya yung malaking tanong talaga, alin dito yung mananalo? Saan tayo papunta? Ngayon pag-usapan naman natin ang teknolohiya. Kasi ito parang kutsilyo, di ba? Pwedeng gamitin sa mabuti pero pwede ring makasakit. May dala siyang pangako ng pag-unlad pero may kasama ring malaking panganib. At yan talaga ang tanong para sa atin ngayon. Saan tayo lulugar? Itong artificial intelligence, magiging daan ba to para umasenso tayo? O ito yung magiging bagong pinagmulan ng problema? Sa good side, mukhang sineseryoso ng gobyerno ang paghahanda para sa AI. Tingnan nyo nakikipag-usap tayo sa mga leader ng mundo sa Davos tungkol dito.
At dito sa Pilipinas, nagtatayo na tayo ng mga AI Academy. So yung effort para makasabay tayo, andyan. Kaso, heto na naman yung kabilang panig. Habang gumagaling tayo sa tech, gumagaling din yung mga manluloko. Grabe ang pagtaas ng mga AI-driven na scam, mga deepfake at kung ano-ano pa. So, yung panganib, totoo at nakakapekto talaga sa ordinaryong Pilipino. Okay, tama na muna sa malalaking issue ng ekonomiya at teknolohiya. Ano naman kaya ang nangyayari sa pang-araw-araw na buhay? Ano yung pulso ng komunidad? Ito yung buhay Pinoy, di ba? Mula sa init ng laban sa PBA Finals, yung saya at kulay ng Dinayang Festival sa Iloilo, hanggang sa excitement para sa BTS at pagdating ng circus sa Pampanga. Makikita mo na sa kabila ng lahat ng problema, buhay na buhay pa rin ang ating kultura. So, ngayon na nakita na natin lahat ng piraso, subukan nating pag-ugnay-ugnayin. Ano ba talaga yung kabuuang kwento na binubuo ng lahat ng balitang ito? Dito natin makikita yung pattern, no? Sa bawat hakbang natin pasulong sa labas, pag-attract ng foreign investment, pag-push ng AI sa Davos, pag-grow ng EV market, may katapat siyang mabigat na hamon dito sa loob. Problema sa edukasyon, kahirapan, online scams, at yung basic needs tulad ng tubig. Constant na laban yan. At sa huli, siguro yan ang kwento ng Sabadong ito. Ito'y kwento ng isang bansa na sobrang nagsusumikap na makilala at umangat sa buong mundo, pero kasabay nito, hirap na hirap din na iangat ang sarili niyang mga mamamayan. Isang bansa na sabay lumalaban sa labas at sa loob. At yan ang kwento ng isang Sabado lang. Ang tanong ngayon na iiwan ko sa inyo, bukas, pag nagbukas kayo ng newsfeed ninyo, anong kwento naman kaya ang makikita nyo? At mas mahalaga, paano tayo magiging parte ng kwentong yon?